Mga kapuso, huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakakausap sa telepono o online para huwag maging biktima ng panloloko. Sa Quezon City, isang kasambahay ang nakakulong ngayon at inimbestigahan matapos niyang kunin at ibigay sa ibang tao ang mahigit 2 milyong pisong cash at alahas mula sa kanyang amo. Ang paliwanag niya, sinunod nila ang utos ng tumawag na kaboses daw ng kanyang amo. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang video na ito sa labas ng gate ng isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City hapon nitong Martes. Ang babaeng kasambahay makikitang may iniabot na paper bag sa isang lalaki. Inihatid pa niya sa motorsiklo ang lalaki. Nang makaalis, naglakad papasok sa subdivision ng kasambahay. Ang laman pala ng paper bag, mga pera at alahas na ninakaw umano ng kasambahay sa bahay ng kanyang amo. Ayon sa pulisya, nasa bakasyon ng amo ng kasambahay noong mga oras na yun. Base sa investigasyon namin, pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo. Dinistrangkan niya yung mga drawers kung saan doon niya kinuha yung mga pera at alahas. Pinipigilan siya na huwag gawin yun. At ang ginawa niya, nag-lock siya ng pinto. Hanggang sa yung isang kasambahay niya bumalik muna sa kwarto nila. Na lingid sa kanya, lumabas pala itong suspect. Nadala na yung mga alahas at naibigay na doon sa lalaking nag-aantay sa labas ng subdivision. Pagbalik sa bahay, tinangka pa umanong kunin ng sospek ang iba pang alahas, pero napigilan na siya ng isa pang kasambahay. Doon na tinawagan ng kanilang amo na agad nakipag-ugnayan sa pulisya. Arestado ang 31 anyo sa sospek. Kabilang sa mga ninakaw ang mahigit 1 million pesos na cash, iba't ibang alahas, gaya ng hikaw at kwintas, na nagkakahalaga na mahigit 1.4 million pesos. Lumalabas sa investigasyon namin, inilagay niya ito sa isang plastic bag at kinubera niya ito ng mga pagkain. Ang sabi niya, para kung sakaling masita siya ng mga gwardiya, hindi mapansin yung mga alahas na dala niya, tsaka yung pera. 2016, doon na siya nagtatrabaho, pero pabalik-balik siya. May mga 2 taon, aalis siya, tapos babalik din siya the following year, hanggang sa kasalukuyan. Itong huling bumalik siya noong 2025. Ayon sa kasambahay, sinunod lang daw niya ang utos ng babaeng tumawag sa cellphone na nagpakilalang kanyang amo. Ginawa ko yun base sa utos lang po doon sa cellphone na kausap ko po kay ma'am. Sino po yun? Yung boses po ni ma'am. Ano sinasabi niya? Na punta ako sa kwarto niya, kunin ko daw yung mga alahas niya doon. Sinampa ng sospek ng reklamong qualified theft. Nagsasagawa ng follow-up operation ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking pinag-abutan ng paper bag. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kanina pong alas 6 ng umaga. Ayon sa PBOX, may taas ang ash plume na mahigit 1,000 metro. Sa nakalipas naman na 24 oras na monitoring ng ahensya, nagbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 17 minuto. Nakapagtala rin po ito ng 18 volcanic earthquakes at nagbuga ng halos 500 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 2 ang Kanlaon. Ipinagbabawal ang pagpasok ni Numan sa itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Happy Thursday mga mare at pare! Getting into character ang cast ng upcoming GMA series na Code Gray na sumailalim sa immersion para mas matutuhan ang procedures at tamang galaw ng isang medical practitioner. Narito ang latest. Bilang paghahanda para sa kanyang pagganap bilang doktor sa upcoming GMA Prime series na Code Gray, sumailalim sa immersion si Alden Richards sa ospital ng Maynila Medical Center. Kasama ni Alden ang co-stars na sina Andrea Torres, Shuvi Etrata, Faith De Silva, Christopher Martin at Christopher De Leon. Para mas magampanan ng mabuti ang role bilang si Dr. Grayson Lazaro, siniguro ni Alden na matutunan ang mga basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Kasama na ang tamang pagsuot ng surgical gloves at gown. Tinuruan din sila ng pag-suture o pagtahi ng sugat. At sumailalim din sila sa basic life support training. Yung proper counting, yung tamang position, etc. And also, natutunan ko din dito yung mga iba-iba klaseng stitches when it comes to surgery. Hindi siya madali. Ngayon ko na-realize na yung expertise nila when it comes to doing these things comes with hard work. Nagpasalamat si Alden sa mga doktor na matyagang nagturo
at nagbahagi ng kanilang kaalaman at expertise. Dagdag pa niya, paraan din ng proyektong ito para bigyang pugay ang mga medical practitioner. It's a way of honoring them as well, na itong project na to ay mabigyang highlight naman yung mga doktor at yung mga medical practitioners natin na nagliligtas ng buhay araw-araw. Kababalik lang ni Alden mula sa halos isang buwang taping ng pinagbibidahan ding serye na Love Siargao. Kakaiba raw ang naging experience niya sa Siargao dahil kahit nagtatrabaho, mistulang naging healing escape pa raw ito dahil sa ganda at payapang hatid ng isla. It didn't feel like work because of what you're seeing every day. Siyempre, yung accommodations namin, beachfront, so dagat yung nakikita mo sa araw-araw, di ba? Kakaiba yun. So, really more of parang rediscovering different aspects of myself and somehow healing na rin at the same time. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang 2 commercial stall sa Barangay San Pedro, Pateros kaninang madaling araw. Naagapan ng mga bumbero ang paglaki ng apoy dahil sa fire hydrant sa katapat na gusali. Walang naitalang sugatan o nasawi ayon sa Bureau of Fire Protection. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa kalsada sa Roas Boulevard sa Pasay. Ayon sa pulisya, posibleng nawalan ng balanse o bumangga sa center island ng rider dahil sa madulas na kalsada. Dahil sa insidente, bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang ilang motorista napilitang dumaan sa service road. Wala namang ibang nadamay sa insidente. Inaasahang lalagdaan ngayon ng Pilipinas at Japan ang ilang kasunduan na may kinalaman sa defense at maritime security pati na sa energy security. At live mula sa Tokyo, Japan, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Konnichiwa, Connie, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ikatlong araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Puno ang schedule ng Pangulo ngayong araw. Ngayong umaga lang, 4 na business meetings na nakaschedule sa mga pribadong kumpanya. Pamilyar itong isang kumpanya sa listahan, ang Sumitomo Corporation, na siyang maintenance provider ng ating MRT3, pero patuloy tayong kumakalap na iba pang detalye kung anong paksa ng nasabing pulong. May meeting din siya kay dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ng Supreme Advisor sa Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community. Makakaharap din ng Pangulo ngayong araw ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng pautang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto sa bansa, tulad na lang halimbawa ng Metro Manila Subway Project. May isa pang pulong sa chairman ng Nippon Foundation bago ang kanyang nakatakdang talumpati sa joint session ng National Diet o ang Kongreso ng Japan. Matapos dyan ay ang panghuling meeting kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae na agad susundan ng joint press conference kung saan iaanunsyo ang mga nalagdaang mga kasunduan. Naasahan dito may kinalaman sa defense at maritime security at energy security at gayon din sa ekonomiya, mga bagay na malapit sa sikmura ika nga ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at gayon din sa nagpapatuloy na krisis sa langis na kinakaharap ng mundo. Patuloy natin inaantabayanan na magiging resulta ng mga pulong lalo na sa mga pribadong kumpanya. Pero nauna rito, Connie, $3.4 billion, katumbas ng 210 billion pesos na kabuang investment commitment ang ibinungan na roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga nangungunang business leaders ng Japan. Kahapon din pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang Ayala Corporation, Globe Telecom, Mitsubishi Corporation at KDDI para sa pagsusulong ng konsepto ng Smart City sa Makati City. Sa pamagitan niya ng Artificial Intelligence o AI at modernong teknolohiya ng mga telco para sa transportasyon, retail at commercial services, energy management at digital service. May hiwalay pang kasunduang nilagdaan ng Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para sa digital services para naman sa ticketing, online payment at digital marketing. May ikatlo pa, yung kilalang e-wallet platform sa bansa, may kasunduan din sa Mitsubishi Corporation para palawakin ang serbisyo nito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang layo niyan, ang pag-integrate sa e-wallet platform sa mga negosyo ng Ayala at Mitsubishi sa retail, real estate, energy, mobility at digital services. Ang pakinabang daw dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Tulad ng kanyang karaniwang mga biyahe abroad, may mga business meetings ang Pangulo para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy, ayon sa Pangulo, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskare ng mga supply chain, lubhang mahalaga na lalong
palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng Japan. At live mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, GMA News. Balik sa iyo, Connie. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Itinanggi ni dating Senate President Francis Chis Escudero na nakakuha siya ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Batayan sa kopya ng kanyang counter affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Balitang hatid ni Joseph Morong. April 16 nang irekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Escudero. Base sa reklamo, nagkamal umano si Escudero ng lampas kalahating bilyong piso galing sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Base sa aligasyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kopya ng counter affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, itinanggi niya ang mga aligasyon at pinabulaan ng nakakuha siya kay Bernardo ng 306 million pesos noong 2024 at 280 million pesos noong 2025 na tinanggap umano ng kaibigan, campaign contributor at umani bagman ni Escudero na si Maynard Ngu. Wala raw ebidensya na magpapakita na bagman niya si Ngu at inutusan niya ito na gumawa ng aksyon para sa kanya. Base lamang daw sa kwento ni Bernardo ang sinabi raw ni Ngu na natanggap ni Escudero ang pera. Giit ni Escudero, wala naman daw na ipakitang pruweba si Bernardo na tinanggap niya ang umano'y kickback. Paiba-iba rin daw at nagbabago umano ang sinasabi ni Bernardo sa 4 na affidavits ito laban sa kanya. Tulad na lamang ng wala raw nabanggit si Bernardo na 306 million pesos na delivery sa unang 3 affidavit na isinumite nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas na lamang daw ito nung may investigasyong ginagawa na ang Ombudsman. Hiniling ni Escudero sa Ombudsman huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya dahil kung may master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Si Bernardo raw ang most guilty sa mga individual na dawit sa flood control project. Sabi pa ni Escudero kung siya raw ang master plunderer, bakit kalahating bilyong piso ang sinasabing natanggap niya kumpara sa inamin mismo ni Bernardo na tumanggap siya ng lampas 1 bilyong piso. Hiningan pa namin ng panig ang kampo ni Bernardo at ang Ombudsman. Pag-aaralan pa ng Ombudsman ang kontrasalaysay nito ni Senador Escudero para malaman kung may sapat na basehan para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News.